words we forgive. You taught us, Lord, to pray, but you alone can grant us grace to live the words we say. How can your pardon reach and bless the unforgiving heart that broods on wrongs and will not let old bitterness depart? In blazing light, your cross reveals the truth we dimly knew. What trivial debts are owed to us, how great our debt to you. Lord, cleanse the depths within our souls and bid resentment cease. Then by your mercy reconciled, our lives will spread your peace. Forgive our sins as we forgive. You taught us, Lord, to pray, but you alone can give us grace to live the words we say. Hello po, magandang umaga po. Welcome pong muli sa ating prayer covenant ngayong umaga. At bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion, ay samahan niyo po muna akong manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin ngayong umaga. Salamat po Panginoon sa napakagandang umaga na binigay mo muli sa amin. At salamat din Panginoon sa kalakasan na patuloy naming tinatamasa at sa mga biyayang patuloy mong binibigay sa amin Panginoon. Dalangin ko po ngayong umaga na ikaw ay pumagitna sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Hebreo 12, 1 hanggang 3. At samahan niyo po akong basahin ito. Kaya nga, dahil paligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano ang itiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Sa verse po na binasa natin, pinababatid po dyan na yung buhay natin bilang Kristiyano ay parang nasa isang karera. Kailangan tayong tumakbo at magpatuloy. Tulad po ng mga manlalaro na sumasali po sa isang karera o race, sila po ay may determinasyon na matapos ang tinatakbo nila hanggang dulo. No, hindi po sila humihinto. Pag sinimulan po nila yung race na yon, dapat ay matapos nila po yon. Ini-injure po nila yung pagod, yung hingal, yung sakit sa katawan upang matapos po nila yung sinalihan nilang karera. At ganun din po tayo bilang mananampalataya ni Kristo. Tayo din po ay may tinatakbuhang karera na hindi tayo dapat tumigil at magpatalo na lang. Marami po tayong pagdadaan ng pagod, sakripisyo, mga iba't ibang challenge
sa buhay natin at iba't ibang uri ng tukso at pagsubok. At marami din pong hahadlang sa atin para hindi tayo magpatuloy na sa buhay natin na kasama natin ang Diyos. Kaya po sa verse na ito, nire-remind tayo na kahit marami mang humadlang sa atin, kailangan nating magtiis at magtiyaga at i-endure natin yung mga pagdadaanan natin dito sa lupa. Ituon po natin ating mga mata kay Jesus habang tayo ay naglalakbay dito sa lupa. Fix our eyes on Jesus, our ultimate example of faithfulness. Isipin po natin palagi yung ginawa ni Jesus para sa atin. Nagtiis siya sa krus, namatay siya sa krus, at nagtiis siya dun sa mga mang-uusig sa kanya, na kahit wala naman siyang ginawa, tiniis niya po yun. At dinala niya yung lahat ng kasalanan, yung mga pagkakamali natin noon. Hindi po siya sumuko at hindi siya nanghina o pinanghinaan ng loob. Bagkos nilaban niya po tayo hanggang dulo. Nawa po, tularan natin siya. Tingnan natin yung mga ginawa niya para sa atin. Huwag tayong mapagod. Talikuran natin yung mga kasalanan natin na nagawa. At magpatuloy po tayo na tumakbo sa tinatakbuhan natin na kasama po natin ang ating Panginoon. Mahirap po. Madali lang sabihin pero mahirap po talaga. Pero kung iisipin natin na si Jesus po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya yung magiging lakas natin at magtiwala po tayo sa Kanya. Sasamahan niya po tayo dun sa journey natin dito sa lupa. Hindi po tayo mapapagod. Makakaya po natin yung mga challenges na hahadlang sa atin para huminto tayo dun sa tinatakbuhan natin na kasama siya. Siya din po yung magpapatibay ng pananampalataya natin kapag tayo ay humawak sa Kanya at tinignan natin siya na kasama natin siya sa ating mga buhay. Nawa po ay makahanap tayo ng inspirasyon at pagtitiis sa Kanyang halimbawa, sa Kanyang mga ginawa para sa atin, na batid natin na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan niya, kayang-kaya nating lampasan yung bawat hamon sa ating buhay. At matatapos natin po ito ng may kagalakan na kasama ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito. Salamat sa mensahe na ibinahagi mo sa amin. Alam po namin, Lord, na mahirap yung nilalakbayan namin dito sa lupa. Ngunit alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Bagkus, Lord, alam namin na gagabayan mo kami at patuloy na bibigyan ng kalakasan. Lalong higit, Lord, yung aming mga espiritual na buhay. Maraming man kaming mararanasan, Lord, na pagtitiis dito sa lupa. Pero alam namin na malalagpasan namin lahat ng yun dahil sa iyo. Dahil alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Hiniling ko, Panginoon, na magpatuloy ka na kausapin kami sa pamagitan ng iyong mga salita upang kami, Panginoon, ay lumakas at patuloy na manalig sa iyo. Lord, patuloy ka namin makita sa aming mga buhay upang sa ganun ay hindi kami panghinaan ng loob at sumuko sa karera ng aming buhay dito sa lupa. Lord, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya sa iyo. Samahan mo kami palagi, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan. Lord, as we continue our day-to-day, samahan mo kami, ingatan mo kami sa buong maghapon, at patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay upang patuloy kaming maging pagpapala sa marami, Panginoon.
At salamat Lord sa umagang ito, at ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.